magkaibigang matalik, ngayon po ay matinding magkaaway. Maaayos pa kaya at maibabalik ang dati nilang samahan? Yan po ang ating tatalakayin ngayong umaga dito po sa Face to Face. Balikan lang natin, Ingrid. Linawin lang natin, gaano na ba kayo katagal na magkaibigan? Nung high school pa lang. Mag-best friend na kayo high school pa lang. So sa tinagal-tagal ng panahon na yon, hindi man lang ba kayo nagkahiwalay? Hindi na. Kasi nga, nung matapos kami mag-aral niyang kaibigan kong yan, napagkasunduan namin na hindi kami magkakalayo. So, rumenta kami ng bahay. So magkapit-bahay pa kayo? Magkalapit kami ng bahay. Aba, talaga namang maganda pala ang relasyon ninyo. Ibig mong sabihin, mag-best friend na kayo, magkapit-bahay pa kayo, so talagang super close kayo. Talagang super close kami. Yun ang akala ko nga mag-best friends kami. Yung pala, isa siyang ahas! Traidor! Ako pa ang ahas ngayon. Hindi ako ahas. Alam mo, akala mo hindi ko alam yung pinagagawa mo nung mga nakaraang taon? Alam ko lahat ang ginawa mo sa akin. Ikaw ang ahas. Ikaw ang hindi tunay na kaibigan. Paano ka naging ahas, ha? Ay nako, eto na, away na yan. Sandali lang. Balik tayo doon sa usapan natin. Alam mo, Miss A ha, masabi ko lang, yung babaeng yan, kung makaarte yan, akala mo tunay na kaibigan ko. Kapag may nagkaka-interes sa akin at may gusto manligaw sa akin ng lalaki, alam mo ginagawa niyan? Naglalandi. Ay, parang inaagaw pa niya, ganon? Excuse me, babata. Ano kala mo? Nakipag-contest ako sa'yo? Just, Day, tingnan mo naman itsura mo. Kumpara naman sa itsura ko, Day. Ha? Hindi ba totoo? Hindi ba totoo? Nung high school pa lang tayo, lahat ng mga lalaki nagkakagusto sa akin at nagkaka-interes, anong ginagawa mo? Nilalandi mo! Nilalandi mo, Ingrid? Nilalandi ko! Day, walang maniniwala sa'yo. Tingnan mo naman ang itsura mo. Mukha kang timba. Okay, timba na kung timba. At least totoong tao ko, hindi katulad mo. Ang landi-landi mo, ipokrita, social climber! Ako, social climber! Sandali lang. Bakit? Ikaw ang ahas, traidor, mga agaw, higad! Ako! Kung higad ako, ikaw naman malandi. Kaya ka nga napagkakamalang pokpok ng bayan dahil lahat na lang nilalandi mo, pinagdidildila mo yung sarili mo. Pokpok! Sandali lang! Sandali! Diwan! Andali! Sandali lang! Sandali! Mga kapatid, kami po yung nagbabalik dito sa Face to Face at aalamin nga natin ang mas malalim pang ugat o rason kung bakit itong dalawang magkaibigan na to na sina Ingrid at si Sandra ay talagang nagkagulo na po sa ating pong talakayan ngayong umaga na pinamagatang ang best friend kong kabit. Balikan lang natin, Ingrid. So sa tinagal-tagal nung lihim na relasyon na yun ng asawa mo, hindi ka man lang ba nagsuspecha? Wala po. Wala? Wala ka man lang bang naramdaman? Di ba sabi nga nila, minsan may kutubang babae. Wala kang naramdaman ganon? Wala po, Tiyang Ami. Masaya kami. Masaya kami ng asawa kong si Randy. Morning, te. Oh. Hoy, Moises, pwede ba? Paayos mo na yung tubong yan? Ilang linggo na yan sira. At saka yung barong Tagalog na Kuya Randy mo, kunin mo na sa laundry. Okay po. Pati na rin si Mrs. Garcia, tawagan mo na. 2 araw na siya delay dun sa bayad niya sa akin. Di ba naghulog siya ng hikaw na binili niya sa akin? Singilin mo, ha? Tinawagan ko na po si Mrs. Garcia, kaso yung pamangkin pa laging sumasagot eh. Dahil out of town daw si Mrs. Garcia. Yun lang? Ba't hindi mo kinukulit? Dapat kulitin mo kasi sinabi sa akin, balasubas yung babaeng yan. Hindi nagbabayad ng utang. Alam mo palang kaduda-duda ang ugali ng babaeng yun. Binentahan mo pa ng alahas. Alam mo, may nagsabi sa akin, bigla na magmamagic na lang yung babaeng yan. 5,000 pesos lang yung binili niya sa akin kasi liit ng muta yung diamante. Moses, kape nga. Okay. Bakit ba aga-aga, high blood ka na naman? Paano naman kasi napakaraming mandrugas sa mundong to. Ay, alis na nga. Sandali lang naman, sweetheart. Bakit? Upo ka muna. Kagabi wala ka na nag-dinner dahil late ka sa business mo. Natulog ako nung dumating ka, tapos ngayon natataranta ka na naman at nagmadali.
Honey, napakahirap kumita ng pera ngayon. Ang mahal-mahal ng mga bilihin. Alam mo, walang mangyayari sa buhay natin kung lalampa-lampa tayo. Sweetheart, wala ka bang nakakalimutan? Oo nga pala. Uy, Moises, makinig ka. Tawagan mo si Mrs. Castro, ha? Yung 6,000 pesos niyang utang sa akin, ilang buwan na yun? 6 months na. Kung wala siya pang bayad, pwede ba? Yung tubo na lang bayaran niya ng 600 pesos? Okay po. Hoy, huwag ka padala-dala sa babae yun, ha? Magaling na artista yun, paiyak-iyak pa. Alright. Alright, singilin mo, ha? Alright, alright. Bye, sweetheart. I love you. Bye. I love you na rin. Bye! Uy! Mars! Kumusta ka na? Mabuti naman naabutan kita, oh. Ano to? Regalo ko sa inyo ni pare. Regalo? Ano ba to? Regalo pa? Ano ka ba, Mars? Wedding anniversary ni pare ngayon, kaya ko ginawa kayo ng fruit salad na punong-puno ng keso na paborito nyo. Don't tell me, nakalimutan mo. Ha? Sigurado ka ba? Naman, ano ka ba? Kaya ako nga kayo ginawa ng fruit salad na paborito nyo, no? Ano ka ba naman? Kaya Nakalimutan naman mo? pala nagpapakyut yung asawa ko. Anniversary pala namin ngayon. Moises! Moises! Ko. Nakalimutan mo? Ano ka ba? Dami-dami mo iniisip? Alam mo, hindi. Mamayang gabi na lang kami magse-celebrate. Kasi kung ngayon, mahaba pa yung drama namin. Design naman ng racket, di ba? Sure ka? Oh, Oy, Moises! Oh, ano na naman? Halika dito. Ilagay mo to sa ref, ha? Bigyan yan ni Mars sa amin. Nako, sabi mo kay Kuya, umalis na kami, ha? Well, actually, umalis na ako. May instructions ka pa, te? Wala na. O sige, Oh. Mars, aalis na ako. Oh, sige. Nako, may racket pa ako. Goodbye! Ingat, Mare. Thank you po. Oh, sige, ingat. Dahil nga kayo ay mag-best friend at magkapit-bahay pa kayo, so lahat ng tungkol sa buhay mo ay alam niya. Wala kayong tinago sa isa't isa. Wala kaming tinatago sa isa't isa. Lahat nga ng tungkol sa akin, alam niya eh. Dahil akala ko nga best friend ko siya. Yun pala, meron siyang masamang intensyon. Hindi totoo yan, ha? Hindi mo alam ang buong pangyayari. Na Ano ano? ba ang nangyari? Na ano? Linandi mo yung asawa ko, ha? Hindi ako katulad mo na kailangan manlandi ng mga lalaki. Talagang hindi mo kailangan lumandi dahil kahit anong pagpapakyut mo, hindi ka papatulan ng mga lalaki! Ano? Sinungaling ka nga dito? Sandali. Sinungaling ka! Anong sinasabi mong siyang sinungaling? Sandali. Hindi naman niya alam kasi buong pangyayari. Halika nga dito. Sinungaling ka, Ingrid! Ano? Ano ba totoong pangyayari, ha? Mars, gusto ko na mamatay. Promise, gusto ko na mamatay. Mare, tigilan mo na nga yan. Magpapakamatay ka na dahil sa lalaki? Ang ate, tubig, oh. Ayoko ng tubig, ha? Kuha mo ako ng asido. Kuha mo ako ng asido, bilis! Ano po? Hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Sabi ko, pumunta ka sa kusina, tapos lagyan mo ng muriatic acid, yan ang iinumin ko. O sige, bigyan mo yung ate mo ng asido. Tapos lagyan mo ng 2 kalamansi, para mas masarap. Hi, bongga. Lemon flavor. Sige. Sandra, tigilan mo na yung pagiging luka-luka mo, ha? Tama na yan. Mars, mahal ko siya. Mahal na mahal ko si Fred. Obvious bang mahal na mahal mo? Imagine mo, 2 linggo pa lang kayo magkakilala. Binigyan mo na kaagad ng 20,000. Eh, paano pa yung makakakuha ng 20,000 na pambayad sa'yo? Mawawala na yun, syempre. Inahal ko kasi. Mars, utang na loob. Tama na nga yan. Daig mo pang isang matronang amoy lupa. Na lahat ng mga lalaki, mga gwapo, mga bagets, hinuhututan ka ng pera. Gusto mo ba yon? Tama na nga yan. Magising-gising ka na nga. Wala kang kadala-dala eh. Mare, mahal na mahal ko si Fred. Hindi mo ba naiintindihan yun? Mahal na mahal ko siya. Sandali lamang, liwanagin muna natin ang isang punto dito. Sandra, ikaw ay single, walang asawa? Paano naman siya magkakaasawa? Eh, lahat ng mga lalaki niya, linuloko lang siya dahil isa siyang tanga. Tanga? Miss Ami, hindi po ako naluloko. Tapat lang po ako magmahal. Oh, tapat lang naman daw siya magmahal. Ano? Whatever. Linuloko ka ng mga lalaki dahil isa kang tanga. Okay, tanga na akong tanga. Okay, inaamin ko na. Pero, ikaw, ano ka ba? Ano? Bakit? Ano ba ako?
Miss Ami, eto gusto ko lang pong sabihin sa inyo at saka sa mga nanonood. Kung ako, tanga, yan ay napakatalinong tao, bakit magdadalawang buwan na kami na asawa mo, hindi ka man lang nakaramdam o nakaamoy? Sandali lang! So ang ibig mong sabihin, 2 buwan na kayong may relasyon ng asawa ng best friend mo? Oo. So ano? Papatayin kita! Sandali lang! Sandali lang! Sandali! 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 Oh, wala akong makita nung pinapabili mong mangga. Kasi kung makakita man ako ng hinog, may lamog, tas patsi-patsi pa. Hindi na bali nga, hindi mo ako nabili ng mangga. Hindi ko naman magagamit yung sa lulutuin kong maasim. Ay, halika. Melody, kailangan ko palang bago isip ko, kailangan ko pala ng mangga dahil yun doon sa isang lulutuin ko. Bili mo nga ako mangga, bilis. Di ba nga po naghanap ako, wala nga po makita. Ay, naku, wala akong pakialam kung buti ka ng Gimaras, basta kailangan mong bumili ng mangga. Okay, bye-bye. Sige, Alright. okay, ingat ha, mangga. Sandra, Ba't ka nandito? Baka may makakita sa'yo. hindi ko na kinaya. Kalimutan nga niya eh. Alam mo, tama ang sinabi mo. Nakalimutan ng asawa ng anniversary namin. Mali nga naman siya doon. Oo. Ano ba naman ang buhay nito? Hayaan mo na. Wala nang iniisip ang asawa ko kundi pera. Mabuti nandiyan ka, Sandra. Thank you, Huwag ka mag-alala. Nandito lang ako. So Ingrid, ang ibig mong sabihin, sa tinagal-tagal ng panahon, sa lalim ng pagsasamahan ninyo, hindi mo talaga maisip na magagawa ito sa'yo ng best friend forever mo? Never. Never ko talaga naisip. At dahil nga rin sa ikaw ay may tiwala sa kanya at pinahalagahan mo ang pagkakaibigan ninyo. Pwede. Pero Pero hindi naman sa nagyayabang ako. Pero nagpapakatotoo lang ako. Ba't naman ako magsususpecha sa kanya? Mas maganda naman ako. Oh, hindi ba? Hindi ba? Best friend, magkano yan? Hulaan mo. Mars, hindi ko naman alam ang presyo niyan. Wala naman akong kahilig-hilig dyan sa gingging na kinababaliwan mo. Ibebenta ko rin yan. Investment, kumbaga. Pero ibebenta ko siya na mas mahal. Ano ka ba, best friend? Lahat na lang may buhay, pinagkakakitaan mo. Anong gusto mo? Ganito na lang ako habang buhay. Ano mo problema sa buhay mo kung makapagsalita ka? Parang napakapakla ng buhay mo. Nung pinakasalan ako ni Randy, ang dami niyang pinangako sa akin. O ngayon naman sinisisi mo dyan sa asawa mo. Alam mo yung mokong yan, graduate niya ng Lasal. Nag-graduate niya ng cum laude sa commerce. Pero tingnan mo yung mga barkada niya. Presidente na ng mga kumpanya, umasenso ng buhay. Si Randy, Ano si Randy? yung asawa kong yan, walang ambisyon. Sweetheart, bakit ang quiet mo? Malalim lang iniisip ko. Ano naman ang iniisip mo? Honey, masaya ka ba sa trabaho mo sa bangko? Oo naman. Bakit? Kasi 4 years ka ng assistant manager ng bangko. May chance ba maging manager ka? Iwan ko. Okay naman sa akin. Okay lang sa'yo maging assistant manager. Ni ayaw mo maging manager? Darating rin yun. Kailan? Soon. How soon? Mars, intindihin mo naman yung sitwasyon ng asawa mo. Na ano? Nakampante na siya sa buhay niya? Tinan mo mga barkada niya, umasenso na sa buhay. Sabang siya, wala pa nangyayari sa buhay niya. Alam mo, Mars, ang importante, mabait sa'yo asawa mo at inaalagaan ka. Ang importante, kahit gagong asawa ko, magkaroon naman siya ng ambisyon. Alam mo, yung mga barkada niya, nakatira na sa mga exclusive villages, sa mga condos. Mayayaman na sila. Kami, tinan mo kami dito. Bakit? Anong problema dito? Ano bang problema dito? Tingnan mo nga, masaya ka ba dito? Sa gabi,
Ang dami-dami mga tricycle, hindi ka makatulog, ang ingay-ingay. Ang daming gamo-gamo, ang daming ipis. Ito bang gusto mong buhay? Magiging masaya ka ba dito? Okay lang. Bakit? Ay sus, dapat pala ikaw ang pinakasalan ni Randy, hindi ako. Liwanagin lang natin, Sandra, sino ba ang nagpakita ng motibo o nagsimula nung pagkakaroon mo ng relasyon sa asawa nga ng best friend mo? Wala po nagsimula. Basta na nangyari. Pwede ba naman yun na wala nagsimula? Ano, nangyari na lang bigla yun? Oo, ganun na nga. Sinungaling! Noon pa man, crush na crush mo na yung asawa ko. Hinahabol-habol mo na siya at inaakit-akit mo siya, makaagaw. Miss Ami, hindi po totoo yan. Hindi totoo yan! So paano ganun ang nangyari? Ganun na lang. Sinungaling! So parang ang sinasabi mo ngayon sa amin, Sandra, si Ingrid ba ang may kasalanan kung bakit kayo nagkarelasyon ng asawa niya? Ate, alam nyo, kawawa naman si Mr. Santos sa kabila. Ha? Bakit? Ano nangyari? Eh kasi po, di ba, kakalabas ko lang para ilabas yung basura kasi dadaan nga yung truck ng basura ng alas 6. Eh tapos, syempre, hindi ko naman pwedeng iwan yung basura lang kasi pag naiwan yun, sa Biyernes pa dadating ulit. Sandali nga. Sandali. Pwedeng ibalik mo yung kwento mo? Alin, te? Ano ka ba yung tungkol kay Randy? Ay, halika, te. Oh, bakit? Halika, sandali. Ayun o, tignan mo. Andun sa labas ng bahay nila, hindi yata makapasok. Bakit nga? Ano ba nangyari? Asan ba yung kapatid mo? Aba, malay ko, no? Bakit naman kasi iniwan-iwan mo yung susi mo? Pwede ba naman yung umaalis ka ng bahay na walang dalang susi? Dati na naman akong umalis ng bahay na walang susi dahil nandito ang kapatid mo pag-uwi ko. Eh, ngayong wala. O, paano ka na? Kasi nga, you bring your own keys, no? What time ka ba uuwi? Ngayon, mamadaliin mo pa ako. May ka-meeting pa akong bibili ng health insurance. Hindi ko pwedeng madaliin to. Anong oras nga? Paano na ako dito? Wala akong susi ng bahay, no? Manood ka nga muna ng sine kaysa naman bumuha kang tanga dyan sa labas ng bahay. Honey? Hello? Hello? Randy, okay ka lang ba dyan? Kasi naiwan ko yung aking house keys. Umalis si Moises. Nalak na ng buong bahay. Gusto mo doon ka muna sa amin, no? Hindi. Nakakaya naman. Okay naman ako dito. Okay ka dyan. Kanina ka pa nilalamok. At saka wala namang ibang tao doon, eh. Halika na. Huwag mo sabihin, nahiya ka pa sa akin. Halika na, halika na, halika na. Sige. Sarap ito. Thank you. Alam mo bang favorite ko? Ang fruit salad. Sinabi nga sa akin ni Ingrid. Lalo na kung maraming keso. Maraming keso yan. Oo nga. Kain ka pa. Sige. Salamat. Sandra, derechahang tanong sa ito. Type mo ba o hindi ang asawa ng best friend mo? Mabaitong tao si Randy. Hindi mo pa sinasagot yung tanong ko. Type mo ba? Alam niyo po, Miss Ami, napakaswerte sa maraming bagay ni Ingrid. Ang problema lang sa babaeng yan, hindi siya marunong makontento kung anong meron na siya. Hoy, babae, sagutin mo na lang kayo yung tanong niya. Ba't ayaw mong aminin na matagal mo ng type ang asawa ko? Matagal mo ng pinagnanasaan ang Randy ko! Sandra, alam mo, natataka ako. Bakit wala ka pang asawa? Alam mo, pinagtatako rin yan. Ba't hindi mo tanongin si Ingrid? Maraming sagot yun sa mga tanong. Oh. Kasi, mabait ka. Maganda ka. Masarap ka pang magluto. Maalaga sa mga friends mo. Eto naman, napakain ko na ng fruit salad. Talagang binubola mo pa ako ng todo-todo. Napakaswerteng ng lalaking mamahalin mo. Promise. Hindi bola yun. Si Ingrid din naman swerte sa'yo. Bakit? Na ikaw ang asawa niya. No?
Well, I'm glad you think so. But I don't think your friend thinks the same. Paano mo nasabi yan? Kasi I don't think she thinks na I'm good enough for her. Well, sa bagay na yan, maling-mali siya. Thanks. Salamat. Sandra, tama ba itong mga paratang ng kaibigan mo sa'yo? Totoo ba ito? Hindi po totoo yan. Anong hindi? Eh, ikaw nga nagsabi kanina na 2 months na kayo naglalabing-labing na asawa ko. Tapos ngayon dinideny mo? Excuse me, no? Hindi naman kasi ganun yung nangyari. Ikaw ang may kasalanan dahil ikaw ang nagtulak sa akin para kay Randy. Sandali lang. So, ang ibig mong sabihin dito, Sandra, ang parang sinasabi mo pang dahilan dito kung bakit kayo nagkaroon ng relasyon ng asawa niya, eh nagdahil din kay Ingrid? Ano? Hindi ka na nahiya? Hindi mo ba naisip kung ano sasabihin ng mga tao pag nalaman yan? Ano naman ang sasabihin nila? Gamitin mo yung utak mo. Kaya yan pumupurol kasi tinitipid mo yung gamit eh. Hoy! Diyosa ng mga chimay! Ano naman ginagawa mo at parang sasabog na yung tutuloy mo? Sa bakikinig ng drama sa loob, ha? Hindi ah, nagdidilig lang ako. Wow! Ang bait mo naman. Pati ba naman itong tuyong halaman namin didiligan mo? Bakit? Tatakbo kang konsya sa susunod na eleksyon? Hindi! Eh bakit ba mukhang nagtatalo na naman yung ate mo tsaka kuya mo? Ako, ano pa namang bago doon sa inyong mga otsuserang kapitbahay, ang gabing-gabing drama ng ate ko at ang kanyang gwapong asawang Tokwa. Ano ba pinagtatalunan? Noon ko pa sinasabi sa'yo na maghanap ka ng ibang malilipatang trabaho. Pero ano, nagmamatigas ka pa. Sweetheart, sandali nga. Bakit ba galit na galit ka? Alam mo, dati, iniisip ko mabait ka lang. Pero ngayon ko lang na-realize na isa ka palang tanga. Asawa mo ako. Tapos tinatawag mo akong tanga. Eh ano pa bang tawag doon? Imaginein mo, 2 years pa lang yung kasamahan mo sa kumpanya, naging manager na siya, samantalang ikaw, 8 years ka na dyan sa bangkong yan, ganyan pa rin ang status mo? Eh anong tawag mo doon? Hindi ba tanga? Okay, fine. Can you give me a better word to describe you? Kaya ayun, sabi nga po sa akin ni Moises wala raw tigil sa kakatalak si Ate Ingrid kay Kuya Randy. Kasi galit na galit siya at hindi daw naging manager ng bangko si Kuya Randy. Kawawa naman si Randy, no? Alam mo ba, tuwang-tuwa kami nung na-stroke yung manager nila kasi nga alam namin siya na yung pipiliin tapos hindi siya yung pinili. Kawawa naman. Oh, ba't ganyan ka makatingin? Bakit ka natuwa nung nabaldado yung boss ni Kuya Randy? Eh, di ba masama yun? Gaga, masama yung kung ako may kagagawan. Eh, hindi naman, no? Ako, hindi ganun mag-isip si Ate Ingrid. Sabi nga ni Moises sinabi pa nga daw tanga. Eh, nung huli nga, narinig ko na nga lang, sinabi talaga tanga si Kuya Randy. Hoy, sa mukha ni Randy mismo sinabi? Narinig ko sa labas. Kawawa naman. Ay, ate, si Kuya Randy. Oo nga. Oh, Randy, ba't ka nandito? Pwede kitang makuusap? O, sige, uy, mamalengke ka muna. Sige na, sige na. Kakagaling ko lang po sa palengke. Ano ka ba? Pumunta ka muna na, magsimba ka muna, bilis. Simba, Miyerkules po ngayon. O, hayaan mo na, magnovena ka sa Baklaran. Sige nga, alis na, alis gagawin na. ko? O, mag-day off ka, mag-day off ka. Sunday pa po day off ko. Ayaw mo, binibigyan kita ng day off ngayon. Ayaw hindi. Ay, Oh, bakit? Sandra, si Sweetheart. Alam mo pa, Alam ko na hindi ka na-promote. hindi ko na alam ang gagawin ko. Okay lang yan, Randy. Okay lang yan. Salamat. Sandra, gusto lang malaman ng mga sausawero at sausawera, nung nilapitan ka ba ni Randy para maglabas ng sama ng loob mo, naistorbo ka ba?
Hindi naman, okay lang yon. Okay lang. Natural, okay lang sa kanya. Dahil yun naman ang gusto niya, di ba? Yun naman ang plano niya. Luka-luka, tumutol nga ako eh. So tinanggihan mo si Randy. Oo naman. O paano nangyaring nagkatuluyan pa rin kayo? Paano, Sandra, di ba nga nagkatuluyan kayo? Okay, inaamin ko na. Sa lahat na nanunood ng show nyo, sa mga tao dito, yung asawa ng babaeng dupang at garapal na yan, kahit pawis na, kahit nagmamantika, ang bango-bango pa rin! Ang bango-bango pa rin! Ayun naman pala. Kita mo itong babaeng to, walang alaka! Sandali! Bito! Sandali! Sandali, nandito tayo para liwanagin to. Sandali. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Oo. Wala na talagang mangyayari sa akin sa bangko. Mag-migrate na rin ako kasama ng kapatid ko sa Vancouver. At least, nandun, I have more of a chance to find good work. Alam mo yun? Bakit? Parang malungkot ka. Siyempre, aalis ka. Hindi nalulungkot ako. Pwede ka namang sumunod kung gusto mo. Gusto mo ba maparaning si Ingrid na hanggang sa Vancouver, nakabuntot ako sa inyong dalawa? Sinabi ko bang kasama ko siya? Mas sira pala ulo mo eh. Sandra, Ano ka ba naman? Tigilan mo nga ako, Randy. Diyos ko, sa tinagal-tagal kong pagiging single, hindi ko naman inambisyon na forever ako maging kabit mo, no? Siyempre, kahit papano eh. Hindi lang yun. Magwawala lang ako sa dinami-dami ng mga lalaki dito sa mundo. Diyos ko, ang pinatos ko pa, asawa ng best friend ko. Kahit papano naman, may takot din naman ako sa Diyos. kung ganun, ayaw mo sa akin. May sinabi ba akong ganun? Well, why don't you come with me to Vancouver? Ha? Eh di pinatay ako ng mga magulang ko. Hindi ka ba orphan ka na? Basta, marami pa rin ako mga kamag-anak, no? At saka conservative ang mga family ko. Usong-uso pa naman sa pamilya namin yung nagiging matandang dalaga. Sige, paano na? Paano na tayo? May asawa ka na kasi. You want me to get rid of Ingrid? Ipapapatay mo si Ingrid? Hindi. Iwanan ko lang. Okay. Mabuti na yung malinaw, no? Na andyan yung nagpaplano ka. Ako naman, etong si Oo ng Oo, di ba? Mabuti na yung maliwanag. Okay lang naman na pumunta siya ng Vancouver, no? Kung doon aasensong buhay niya, why not, di ba? Okay lang sa'yo na may iwan ka dito tapos siya mananatili sa Vancouver? Alam mo, Mars, kailangan maging practical na tayo ngayon, ano? Not unless susunod ka sa Vancouver. Ano naman ang gagawin ko doon? Unang-unang, katawan ko, mahina sa lamig. Pangalawa, ay sa bagay. Kung pwede naman ako mamuhay na parang Donya doon, bakit naman hindi? Kung pwede naman niya akong bilhan ng lipstick na worth 1,000 pesos, pwede na rin. Tsaka, hindi mabubuhay din si ate sa Canada. Ba't mo naman nasabi yan? Wala naman ako sa plano ni Kuya Randy na isama ron. So, paano na si ate? Wala na siyang alipin sa gigilid na utos-utusan niya at pagmumukaan ng utang na loob mula almusal hanggang hapunan. Ba't naman ganyan ka kumakatingin? Hoy, tingnan mo nga to si Sandra. Parang ibang itsura niya ngayon, no? Tingnan mo mabuti. Ano pinagsasabi mo dyan? Blooming ka, no? Blooming siya, tingnan mo nga. Hoy, tigilan niyo ako magkapatid, ha? Huwag niyo ako pinagtitripan, ha? Naku-conscious tuloy ako. Sandra, naka-makeup ka ba? Moya, tigilan mo ako. Isa ka pa. Ba't ganyan ang reaction mo? Siguro nga, in love ka, no? Sino yung lalaking yon? Kwento mo nga. Hindi, Hindi. Wow, si ate Sandra, may boyfriend na! Dalaga na? Sino? In love ba? Hindi kaya totoo yung sinasabi niyo, no?
Pwede magtanong, Ano yun? bakit kanina ka patingin ng tingin sa salamin? Melody, pwedeng ako naman magtanong? Ano yun, te? May nagbago ba sa akin? Sa ayos ko? Paano? Hindi ba ako parang blooming? Blooming? Oo, ano ka ba? Yung blooming. Parang blooming. Ba't hindi ka makasagot? Hindi ko po kasi alam kung seryoso ka or nagbibiro. Hello, kailan ba ako nakapagbiroan sa'yo? Bagay. Di ka nga pala nakikipagtsikahan sa level mo, di ka nakikipagtsikahan sa chimeaa. Ate Sandra! Ate Sandra! Hoy, si Moises yun ah. Moises? Oh. Bakit? Ano nangyari? Si ate nakatanggap ng tawag mula sa bangko ni Kuya. Oh, ano daw? Nilooban ang bangko ni Kuya. Ha? Nilooban? Ano to? Listen and repeat? Oo! Nilooban ang bangko ni Kuya. Oh my God. Nilooban. Tapos? Tapos, nabaril si Kuya. Ha? Nabarel? Nakakaedita ka na ate. Listen and repeat talaga. No, nabaril ng hold-uppers. Ha? Ng hold-uppers? Yung ate mo, ano nangyari sa ate mo? Ha? Kaya hinimatay andun sa sala. Ha? Ano ka ba? Nahimatay na nga si Ingrid tapos iniwan mo lang na nakabulagta. Hindi matay! Halika na, puntahan natin! Sino na baril? Sino na imatay? Salamat. Salamat sa pakikiramay. Basta, isipin mo na lang, Ingrid. Ang asawa mo may ituturing na isang bayani. Namatay siya na pinagtanggol ang kanyang bangko. Sana nga namatay siya na bayani na pinagtatanggol niya yung kanyang bangko. Pero namatay siya at pinagbabaril siya dahil tumatakas siya. Ano nangyari sa asawa ko? Nagpanik sa pinagbabaril ng mga hold-upper at ayun, nadedong siya. Kaya mo na. Total, higop na si Kuya eh. Tawarin mo na. Kahit sa huli-huli ang sandali, palpak pa rin siya. Ate Sandra, okay naman ata yung pakikiramay mo. Ba't mas magaya yung mata mo kaysa sa ate? Mars, salamat sa pakikiramay. At sa sudden death ng asawa ko, alam kong close tayong tatlo. Alam kong masakit. Pati nga yung kabit niya eh. Pinatawad ko na rin eh. Best friend, pwede pakiliwan yung sinabi mo. Yung kabit ni Randy, pinatawad ko na. Ito mga nakaraang araw, nararamdaman ko na meron siyang kinakalokohan na babae. Hindi ko lang alam kung sino. Alam ko may kabit siya. Ate, ba't mo nasabi yan? Bakit? May hint ka ba kung sino tsubet ng watot mo? Hindi. Akin na ngayong garapon. Kaya pinatatawad ko na sila. Kaya tinan mo to si Randy. Garapon na lang ang natitira. Wala nang silbi yung babae niya kay Randy. Wala na siyang pakinabang. Nandito na siya sa loob ng garapon. Kaya okay na sa akin. Okay na. Pinatawad ko na siya at yung kabit niya. Mare. Salamat talaga sa pakikiramay. Hindi mo nagpa-fog na yung salamin mo. Pero medyo KSP na yung iyak mo, Mare. Papapansin ka ba? Kasi naman ikaw yung kabit. Mare, ano ba nangyayari sa'yo, Mare? Mare, patawarin mo ako. Oh my God, please stop! Patawarin mo ako. Ay, ako yung kape! Sabi ko na eh! Ikaw yung kabit? Sabi ko na eh. Alam mo yun, best friend kita, tapos nakikishare ka sa akin? Sandali, si Randy, sandali!
Kapal na mukha ng babaeng yan. Padala ng pagkain. Akala ko naman concerned. Yun naman pala, sinusumpa ko yung babaeng yan. Hoy, ba't di ka nagsasalita dyan? Ano ba? Emote ako ng emote dito. Wala ka malang reaksyon, Moises! Eh, anong gusto mong gawin ko? Makisabay dyan sa pagmumura mo? Dahil yung best friend mo, ginawa kang winner ng pinakamalaking tanga sa balat ng Pilipinas. Wala na akong mukhang iharap sa mga taga rito, Melody. Wala na! Pati doon sa mga kakilala ko, pati doon sa mga hindi nakakilala sa akin, yung Ingrid na yan, pinagkakalat niya. Sinisiraan niya ako. Nakabit daw ako na asawa niya. Sinisiraan niya ako, Melody. Ate, pwede bang mag-react? Oh, ano naman yon? Eh, hindi ka naman po sinisiraan ni Ate Ingrid, no? Eh, paano mo nasabi yan? Eh, sinisiraan niya nga ako, tinawag niya akong kabit eh. Eh, totoo naman po eh. Anong paninira dun? Hoy, hindi naman ako lumapit sa asawa niya, no? Yung lalaking yun ang dumikit-dikit sa akin. Eh, pero ate, kabit pa rin po ang tawag sa inyo. Hoy, hindi ko tinatanong ang opinion mo, ha? Basta hindi ako titigil hanggat hindi ako makaganti sa babaeng traidor na yan. Kailangan malaman ng buong mundo kung anong klase siyang tao. Eh, ano naman mahihita mo pag ginawa mo yan? Hindi ko alam at wala akong pakialam. Basta kailangan, gumanti ako at malaman ng buong planeta kung anong klase siyang babae. Ang kapal talaga ng mukha ng babaeng yan. Akala niya urungan ko siya, atrasan ko siya. Pwes, bibigyan ko siya ng magandang laban, no? Hindi ba niya naiintindihan at hindi ba niya alam na kakampi ko si Lord sa laban na to? Ate, Oh, eh, tungkol po kay Lord. bakit na naman? Ano naman reaction mo? Tingin ko hindi naman po kayo kakampihan ng bossing sa taas. Kasi parang hindi naman naaprubahan ng simbahan na kampihan ng mga kabit. Hoy! Sino ba napapasweldo sa'yo, ha? Kanino ko bang palamunin? Hindi ba sa akin? Bakit kinakampihan mo yung kapring masangsang na yan, ha? Eh, opinion lang naman po yun. Huwag niyo naman personalin. Ano wag personalin? Eh, tinatawag akong kabit? Okay. Magkaibigan sa napakatagal na panahon, magkasama sa lahat ng oras at laging nandyan para sa isa't isa. Pero nang dahil lamang sa isang punto ng kanilang buhay, nasira po ang lahat ng pangarap nila bilang magkaibigan. At sa punto pong ito, dito sa Face to Face, mahalaga po sa amin at sa aming mga bisita na pakinggan mabuti ang sasabihin ng ating trio tagapayo. Isa-isip po ninyo ito at isa puso. Simulan lang po natin kay Attorney Antonio. Sandra, nais naming ipaalam sa iyo na ang iyong pakikipagrelasyon sa asawa ni Ingrid na si Randy ay isang krimen ayon sa ating Revised Penal Code na maaring patawan sapagkat hindi nga ito naayon sa ating batas. Gayunpaman, nalalaman naman na natin na wala na si Randy, kayo ay aking hinihikayat na magbati na lang at humingi ng tawad kay Ingrid sa iyong nagawa. Marami pong salamat, Attorney Antonio. Dr. Camille Garcia. Ingrid, naiintindihan ko yung problema mo eh. Kasi unang-una, talagang mahirap para sabihin natin na mismong kaibigan mo ang nag-trader sa'yo. Pero dapat mong tandaan na sa isang lalaki, mahirap talaga na dinidimenis mo siya o na nakikita mo na parang namamaliit mo yung ginawa mo sa iyong asawa. Maaring yung emosyon na nakikita mo na naibigay ng asawa mo sa kay Sandra, sabihin na natin, talagang bugso ng damdamin. Hindi talaga maaalis yun. Pero dapat mong tandaan na at this point na wala na ang iyong asawa, sabihin na natin na ayusin nyo ang iyong pagiging magkaibigan sa isa't isa. Dahil kasi ang laki ng pinagsamahan nyo kumpara doon sa pinagsamahan nyo ng iyong asawa. Marami pong salamat, Dr. Garcia. Reverend Father Sonny Merida. Malinaw po sa batas ng bayan tungkol sa pag-aasawa. Ngunit higit sa lahat, malinaw din ang batas na hinugis ng Panginoon tungkol sa sakramento ng pag-aasawa. Banal po at sagrado ang matrimonya, ang pag-aasawa. Dahil sinabi sa kasulatan na kung anuman ang pinagkaisa ng Diyos ay wala pong makapaghihiwalay nito. So ibig sabihin, ang sino mang unang lumabag sa batas na ito ay siya pong nagkasala. Hindi ba? Ano ang dulot ng pag-aasawa? Naroon ang pagmamahal, naroon ang pagpapatawad, naroon ang pagpapasensya, at higit sa lahat, ang pagsasakripisyo. Ingrid at Sandra, tama kayo.
Ngunit, kayo rin ay may pagkakamali. Nasaan ang pagkakamali? Ingrid, patay na ang asawa mo. Inilibing mo na. Sana inilibing mo rin ang iyong hinanakit, ay yung sama ng loob kay Sandra. Buhay si Sandra. Huwag tuldukan, huwag patayin ang iyong pagiging magkaibigan. Sandra, inamin mo, tama. Yun ang unang pagkakataon kung saan ikaw ay dapat magsisi. Ngayon, bigyan mo naman ng pansin at halaga ang iyong pagiging magkaibigan. Magbati na kayo. Yan lang po. Marami pong salamat sa ating trio tagapayo. At dito naman po sa amin sa Face to Face, matapos naming marinig ang lahat ng mga sama ng loob ninyo, ang hinanakit ninyo at galit sa isa't isa, nakita na namin yon. Mahalaga rin sa amin dito na matuldukan na ang issue na ito at magkaroon kayo ng kapatawaran para sa isa't isa. Handa na ba kayong ibigay yon? Kung ano man ang maging desisyon ninyo, rerespetuhin din namin. Ingrid, handa ka na ba? Hindi pa siguro. Bakit? Best friend ko nga siya. Dapat siyang kakampi ko. Pero nangyari, siya pang tumalo sa akin. Sandra? Hindi naman ako gumawa ng problema eh. Hindi ko rin naman ginusto na masira yung pagsasama nila bilang mag-asawa. Kaya ba't ako mag-a-ask ng forgiveness? Kahit best friend mo siya? Dati siguro. Dahil siguro sa matagal naming pagsasama. Pero ngayon, Miss Ami, hindi ko alam kung talagang best friend ko pa rin yan. Kung ano man ang naging desisyon ninyo, ay rerespetuhin namin dito sa Face to Face. Amina na po tayo mga kapatid. Ano nga po ba ang aral na natutunan natin mula sa ating mga panauhin ngayong araw na ito? Na una, dapat pinahalagahan ang pagkakaibigan. Nandun ang respeto at pagmamahal para sa isa't isa. Bihira lang po tayong makahanap ng tunay na kaibigan. Bihira lang po tayo biyayaan ng Panginoon ng isang mabuti at totoong kaibigan. At kung darating po ang panahon na makikita nyo ang isang taong ganito po sa inyo, sana po ay bigyan nyo to ng pagpapahalaga at respeto. At ako pa rin po ang inyong Ate Ami na laging nagpapaalala, ang problema pwede mong tawanan pero hindi mo yan dapat talikuran. Kaya kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. Face to face. Sinong sisimango? Face to face. Sinong ngingin? Face to face. Okay ka lang? Wala, may iniisip lang ako. Parang ang lalim na iniisip mo. Naghahanap lang ako kung saan kikita ng pera. Extra racket ba? Okay. Sige, matulog ka na doon. Ikaw naman, oh. Wala to, ako pa. If I know, naghahanap na naman ng ikaw ng makakadate dyan. Tapos yung lalaking makakasama mo, lolokohin ka lang. Ikaw talaga, kinakamusta ka lang. Nilait mo na ako. Sige, matulog Sige ka na na. doon. Good night na, kamahalan. Good night. Ingrid, Kung akala mo natutuwa ako sa pinaggagawa mo dun sa television, hindi ako naaaliw. hindi lang naman yun eh. Napanood ko rin, saka narinig ko lahat ng sinabi nila. Alam mo, mahirap palitan ng isang tunay na kaibigan. Pero sinira ko lahat yun dahil... Dahil inagong mong asawa ko. Hindi lang yun, dahil inisip ko lang ang sarili ko. Hindi yung kaibigan ko. Alam mo, alam ko naman ang ugali ko eh. Pag tinutopak na ako, mahirap talaga akong intindihin. So kung man baguhin yung ugali ko, mahirap gawin para sa akin. Ingrid, Ikaw muna magsasorry sa akin, ha? sige na, oh. Sorry kung sorry. Alam mo, kilala kita. Hindi ka sincere.
Ito naman ang arte. Sandra, Ano? gusto ko sana makipagbati sa'yo dun sa show eh. Kaso nahiya ako. Bakit? Eh, feeling ko, pag nagbati tayo doon, eh, ang baduy-baduy na natin. Kabaduyan, di ba? Ingrid, alam mo ba na matagal ka ng baduy? Hoy, mas baduy ka naman sa akin, no? Tinan mo kayo salamin mo. Mare!